Hindi po ako tagapagsalita ngayon, ako po ay volunteer. Ako po ay umakyat lang dahil meron akong i-introduce na mga tao na magsasalita sa atin ngayon. Ang lahat po ng ginagawa natin ngayon ay anti-corruption. Tama po ba? Nalulunod na po tayo sa korupsyon. At ang mga tao po na kilala ko na matagal nang lumalaban sa korupsyon ay itong tao na to. Isa siyang halimbawa. Halimbawa po, noong 2013 po, may lumabas na Supreme Court decision. Inaaral po sa law school yan. Benhica versus Ochoa. Yung Benhica na yan nandito ngayon. Yung Benhica versus Ochoa po, ang sinasabi po ng Supreme Court, bawal ang pork barrel funds. Tama. Naalala niyo ba yan? Bawal ang pork barrel. Tama? Tama. Pero, ang problema po sa ating konstitusyon at ang problema po sa ating sistema, ang Supreme Court, kahit maglabas ng desisyon, susunod ba ang Kongreso? Hindi. Kaya hanggang ngayon, ang budget natin, puro taba pa rin. May unprogrammed funds pa rin. Bagamat may lumabas na desisyon noong 2013 na Benhica versus Ochoa na bawal po ang pork barrel funds. Napakatigas po ng ulo ng ibang mambabatas. Ngayon, itong tao na to ay naging chairperson din, no, o commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission noong panahon ni Rodrigo Duterte, ang ating dating Pangulo. At ito pong tao na to ay lumaban sa korupsyon ng aaresto po ng mga tao to, ng mga kurakot. Pero ngayon po, ang naaaresto na po ay yung mga sumisigaw ng BBM Resign. Papayag ba kayo na maaresto kayo kung sumigaw tayo ng BBM Resign? Eh kasi po, sinabi kanina ni SILG, no? Sinabi po nila na pag may sumigaw daw ng BBM Resign, eh huhuliin daw for inciting to sedition. Eh, kahit sino pong first year student ang tanongin nyo kung inciting po ang BBM Resign o kung sino man resign. Sasabihin nila mali yan. Ang dami sumisigaw ng Sara Resign ha. Nahuli ba yan ng inciting to sedition? Eh, kaya nga naghahanap tayo ng patas na gobyerno. Pero para husay tayo, huwag na lang natin isigaw ang BBM Resign. Huwag natin isigaw BBM Resign. Ano ang bawal sabihin? BBM Resign! Ano ang bawal sabihin? BBM Resign! Eh, mahuhuli kayo. Ano ang bawal sabihin? BBM Resign! Sige, bahala kayo. Okay. Ngayon, tawagin na po natin ang dating chairperson ng PACC at ang tao po na matagal nang lumalaban sa korupsyon. Ito po ang ating chairman na si Greco Benhica. Magandang hapon po sa inyo lahat. Taas ang kamay na nagmamahal sa bayan. Unang-una po, nagpapasalamat kami, ako, sa pagpunta nyo rito, sakripisyo at paninindigan para sa bansa. Kakaunti na po ang taong ganyan ngayon. Maraming natatakot dahil yung gobyerno nananakot. Sinasabi ni Atty. Jimmy kanina, wala kang kasalanan, pagbibintangan ka ng kasalanan. Ngayon, kahit bawal, pwede na akong gawin, paulit-ulit. Nakita natin na naaresto ng tao, walang valid warrant. Nakikita natin na bawal magnakaw, bawal ang pork barrel. Ginagawa pa rin. At kahit araw-araw natin silang hinihiya sa media, sa social media, hindi sila tumitigil dahil ang kakapal ng kanilang mga mukha. Tama. At ngayon, ang mga tao nagrarally na, lumalabas na, ang titigas pa rin ng mga mukha at puso, at sinasabi na tayo daw ay nagrarally para sa gobyerno. Sino ba pupunta rito para kampihan ang pagnanakaw na ginagawa ng gobyerno? Asa kamay? Wala! Kaya tayo naririto ngayon dahil yung pera na ating binabayad sa buwis, ginagawa nilang pork barrel, tapos ilalagay sa mga ghost project at paghahati-hatian para sila yumaman at tayo naman malunod sa baha. Natuklasan natin ito noong ang Pangulong Marcos magsabi na 5,500 flood control projects na kanyang naipagawa. Kinabukasan, nagalit ang Diyos, nagpadala ng ulan, bumaha. Kaya tayo nagagalit dahil nasa
pinagpagawa ng mga flood control sa mga proyekto na punta sa kanilang mga bulsa. At ngayon, yung pinakakatiwala nilang tao, Batman, operator, chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, ay nagsalita na 100 bilyong piso ang binigay niya kay Presidente Marcos at kay Speaker. Ngayon, imbis na sagutin ng detalye, ano itong sinasabi ni Sandy ko? Bata mo, imbis na sagutin ng detalye na hindi totoo yan, ang pera yan ay napunta dito. Ito ang ebidensya. Ang sinasabi, ayoko nang pansinin yan and I don't even want to dignify the statement of Sandy ko. Hindi po yan ang hinahanap nating sagot. Ang gusto nating malaman, nagnakaw ka ba o hindi? Ang gusto nating malaman, pinagtaksilan mo ba ang Pilipino o hindi? Sinabi mo, paglilingkuran mo kami. Sinabi mo na bubuuin mo at iyuyunay mo ang bansa at aangat sa kahirapan. Pero bakit sinasabi nung katiwala, Batman, operator, na hindi raw yun ang ginawa ninyo? Inutusan nyo daw siya na mag-insert ng 100 bilyong piso at para pakinabangan nyo ang 25%, 25 billion pesos. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil ang mga negosyo nag-aalisa, nagsasara. Kaya walang trabaho ang tao dahil grabe ang korupsyon. Magdadala ka ng negosyo, mamumuhunan ka, hihingan ka ng 40, 50, 25% na lagay. Bukod pa, kung sa ninanakaw nila, sa pondo mismo, ubuwis sa bayan. Yung mga namumuhunan, umaalis ng bansa. Kaya ang Pilipino, walang trabaho, walang pera, naghihirap, binabaha, at ang yumayaman lang sa Pilipinas, puro mga korap na politiko. Tapos, sasabihin nila, huwag tayong mag-rally. Mga kababayan, ang sabi ng saligang batas, ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno nagmumula sa tao. Ang pinakadahilan ng kanilang pagkakaupo sa gobyerno dahil ibinoto sila ng tao. At ang kapangyarihan yan na ating pagpili sa kanila na iboto ay kapangyarihan din ang pati nating bawiin ang ating tiwala sa kanila. Naintindihan mo, the power to elect brings with it the power to reject. Ibig ko sabihin, kung pagtataksilan mo ko, break na tayo! Parang shock na yun. Tama. Kung wala nang tiwala ang tao, wala na kayong mandato. Wala na kayong kapangyarihan. Dahil yung sinabi nyo, niloko nyo kami. Kaya dapat ibalik ninyo ang lahat ng inyong ninakaw at ipakulong ang lahat ng nagnakaw. Marcos, resign! Yan po ang sinabi ng batas. At kung meron ng hiya at natitirang dignidad sa iyong pagkatao, kung wala kang tiwala ang taong bumoto sa iyo, umalis ka na dyan! Marcos, resign! Gusto ko pong linawin sa inyo na walang legal na patayan, na illegal o unconstitutional ang manawagan ng resign. Wala! Dahil doon mismo sa saligang batas, nakalagay na pag nag-resign ang mga pinuno, merong pumapalit kaagad. Kung bawal
magsigaw ng resign, eh di dapat inilagay sa batas na bawal mag-resign. Eh hindi naman. Makapal lang ang inyong mukha at mahilig kayo ng bendalo. Yan! Sapol! Sapol! Hindi ba bawal magmura? Ingatan mo, Kuya Greco! Hindi, magmumura. O hindi, pastor ako. Pero mga kapatid, mga kabayan, hindi rebellion, hindi sedition, ang pagtitikon at pagsasalita ng ating nararamdaman at kung anong nasa ating mga isip at pagpoprotesta sa korupsyon sa gobyerno. Ito po ay hindi rebellion, subalit isang reforma para sa bayan na sinira na nila. Ang ating protesta ay para ipanumbalik ang kaayusan ng isang pamahalaan na magpapatakbo ng isang bayan para ang bawat Pilipino, pati anak ninyo, lalaki na may pag-asa o unlad dito mismo sa Pilipinas. Subalit, imbis na gawin ang kanilang trabaho, imbis na pagsisihan ang kanilang mga ginawa, nagtatakipan pa. Pinatatahimik ang mga witnesses. Nasaan na si Orly Gutesa? Pinapitigil ang mga pagdinig. At parang itinuturo, DPWH contractor, DPWH district engineer, DPWH secretary, mga contractor, agad pinaiimbestigahan, agad pinauhuli. Pero nung nagturo na si Saldi, na si Bongbong at si Martin, teka muna, paimbestigahan natin yan at magkaso muna kayo. Samantalang nung naglabas ng destabilization list or chismis list, si Montulfo, alam niyo yung destabilization list? Chismis list yun. There's no such thing. Nagtrabaho ko sa gobyerno, walang klaseng destabilization list. Alam mo, masundalo yan. Meron lang mga tao na binabantayan pero walang listahan. Kaya tawag ko doon chismis list. Nung maglabas ng chismis list ang isang pribadong tao, kagad pinag-iimbestigahan ng palasyo sa AFP. Samantalang nung magsalita si Saldico, Batman, tao nila, most trusted, chairman ng committee on appropriations sa Kongreso, ang na sila ay sakot sa nakawan. Ang sabi nila, abay patunayan mo na yan, mag-file ka ng kaso para totoo. Bakit ganon? Pag chismis, papatulan, pag totoo, pipigilan. Dahil meron silang double standard. Pinagtatakpan ng katotohanan para manatili sa kapangyarihan. Papayag ko pa kayo nun. Puntutan ko ng konti sinabi ni Jimmy. 2013, kasama ang bansang Pilipinas, kasama ang Iglesia ni Cristo, kasama ang mga Ebanghelyo at mga Katoliko, pinangunahan po natin lingkod ang pagkasampa at pagkikwestiyon ng legalidad ng pork barrel system, PDAP at DAP sa Supreme Court. Nanalo po tayo sa kaso, 14-0, tinawag na Ben Hingaruling, bawal na ang pork barrel sa budget. Akala natin noon, makakawala na ang ating bansa sa manipulasyon ng mga politiko at pagkalakaw sa budget. Ang hindi natin alam, unti-unti pala nilang ibinalik ang sistema at ngayon, lumikha na ng mas malaking monster na ang tawag natin ngayon, flood control scandal. Bawal na ang insertion kung sa ruling Amerika. Pero ngayon, bilyong-bilyong piso ang in-insert sa budget. Bawal na, ginagawa pa. At nais ko pong ipaalala sa inyo na pag binasa niyo ang kasaysayan na sa tuwing pinagtataksilan ang taong bayan, tumatayo ito upang ipaglaban at bawiin ang kanyang kasarinlan. At sa isang mapayapang pagkakataon at pamamaraan, napapaltan ang namumuno sa kahit na anong bansa. Nakita natin noong 1986,
Nagtipon-tipon ng mga Pilipino. Napalitan ang Rene Marcos Sr. Nakita natin 2001, nagsama-sama mapayapa ang mga Pilipino. Napalitan ang korap na pagpresidente. Nakita natin sa Chile, sa Indonesia, at sa ibang parte sa Amerika, tuwing nagtitipon-tipon ang Pilipino, ang tao, nagkakaroon ng pagbabago. Kaya po tayo ngayon. Bilang pangwakas, yan po ulan na yan ay padala ng Panginoong Diyos para tayo ipagpalain at bibigyan tayo ng katatumbayan ngayon. Mga kabatak kong bayan, kaya payong na po. Labas sa mga payong! Mahilig ang mga crocodile sa ulan. Mga kabayan, ito po, kapisa po ako. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang tatanong ko sa inyo, ano ba ang dahilan nyo bakit kayo nandito? Bakit ba kayo nandito? Katarungan, transparency, accountability, at kung gusto nyo pababayin kung sino mang pababayin ninyo, yan ay karapatan at kalayaan ninyo. Panguli, tapos na po ako. Break na tayo, BBM. Ayaw mo mag-resign, okay lang sa atin, pero wala akong ginagawa. Pero yung wala na akong tiwala sa iyo, break na tayo, akin yun. Wala pa sa ano. Ang ating po hinihingi. Ilabas niyo ang lahat ng dokumento at hayaan niyo yung isang malaya at bukas na investigasyon. Pangalawa, ibalik niyo po ang lahat ng pera. Hindi ko ninakaw. Pangatlo, yung mga nagpo-protesta sa korupsyon, huwag niyong harasin, kasuhan at takutin. Kalayaan natin yun! Taas ako ng malayang Pilipino! Malaya kami! Sa aming isip, puso at piling! Huwag mo kami pigilan at kalayaan natin ito. Kaya mo gusto kong pakiusap at narinig ng ating mga kasundaluhan. Ako po ay isang sundalo. Ako ng national hero na sundalo. One of the most decorated Philippine soldiers in the Philippines, Colonel Antonio Banta. Mahal ko ang sundalo. Pero, patahingian niyo kami ng tao. Maraming. Para talaga makita nyo at marinig nyo ang damdamin ng tao. Palabisan na po yan. Social media, time na po ngayon. Kung gusto po ninyo malaman ang tunay na damdamin ng Pilipino, mababasa nyo sa social media at media. Ang daming gusto pumunta rito na walang pera dahil sa walang iyong pagkanakaw ng gobyerno. Ang daming gusto pumunta rito pero natatakot dahil tinatakot ng gobyerno. Kung gusto nyo pong malaman tunay ang damdamin ng tao, basahin nyo ang media at social media, malalaman nyo na. Paalala po sa inyo na ang inyong mandato ay protektahan ang tao at estado. Ito ang tao. Basahin niyo ang gusto ng tao. Protektahan niyo ang tao. Ang hinihingi namin, manindigan kayo para sa estado. Hindi lang gobyerno. Estado at tao. Sabi ko yan, nakakatanan ko.
hinihingi ko po, gawin nyo ang legal. Pagpihan nyo ang tao. Pagpihan nyo ang estado. At tawagin yung mali, ang mali. Kung mahal nyo talaga ang bayan. Mga kaibigan, huli na. Manalangin ko tayo. Ang laban natin ito, mabigat ko. Kalaban ko, gobyerno, kalaban ko, presidente. Hindi natin kaya ito kung tayo-tayo lang. Ito, malakas to doon. Pero tayo at kumilos ang Diyos para silang mga gulaya na babagsak sa harap ni David. Ang Diyos po ang ating pag-asa. Sa Diyos po tayo mananampalataya. Maliwanag, wala tayong iligal na ginagawa dito. Wala. Kahit anong miliyon, kahit anong kulay, iisang Pilipino. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, ay ito lahat yung pumili. Kasi yung puso, talagang umawag tayo sa Diyos. Panginoong Diyos, na may agda at hari ng langit at lupa. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, at tunay na pinuno ng lahat ng bansa. Lumalapit po kami at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Lumalapit po kami at humihingi ng tulong para sa aming bayan. Panginoon, parusahan mo ang mga magnanakaw at abusado sa gobyerno. Alisin mo sa pwesto ang mga tao na nanggigipit at nagpapahirap sa Pilipino. Bigyan niyo kami at ang bawat isa ng proteksyon at katalinuhan at taas ng loob at gabayan po kami. Dalangin namin o Diyos, makonsensyahin niyo ang mga nagpuno at gawin nila. At sila ay magbitiw kung kinakailangan nila magbitiw. At hayaan na magkaroon ng pagkakataon ang aming bansa na magkaroon ng bagong kaayusan na magpapaunlad sa aming buhay. Sa iyo kami mga sa Panginoon, lahat ng tao rito, wala pong masasaktan, wala magkakasakit, wala mga magkasakit. Ang pulis at sundalo, inyo pong ingatan, pagpalaing bigyan ng katilunan. Wala pong kami inaaway, kami po ay nagpuprotesta sa kanila. Salamat sa pagkakataon at inihiling natin ang ulan na iyong patiligin at paramihin ang mga taong mapupunta rito. Sa pangalan ng Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Amen.